Magandang umaga po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating simulan ang ating bago at kakaibang kwento. Kakaiba ang lugar na tagpuan ng ating kwento dahil ito ay mahahalin tulad natin sa Estados Unidos nang hindi pa ito nasasakop ng mga Briton pero may halo ng kultura at impluwensya ng Merem. Magsisimula ang ating kwento sa isang bahay kainan at inuman. Napakaingay sa loob dahil sa mga nagsusugal. Dito rin maririnig ang mga iba't ibang kwento tungkol sa mga insidenteng nangyayari sa mga grupo ng mga ngalakal. Bali-balita na ang Mansok Merchant Group ay inatake ng mga bandido. Meron silang 5 gwardiya pero walang nagawa ang mga ito. Isang porter lang ang nakaligtas. Ano naman daw ang ginagawa ng Marshall Alliance? Ang mga tao naman na dapat mawala ay siyang hindi pa namamatay, lalo na ang mga magnanakaw sa loob at labas ng village. Ang tinutukoy ng taong ito ay ang mga sugarol na galing sa labas ng kanilang village. Bigla namang may pumasok na misteryosong lalaki. Kakaiba ang suot niyang damit at nakasuot ito ng salakot sa kanyang ulo. Siya ay si Jiang Gan. Nagsitinginan sa kanya ang mga taong nasa loob ng kainan. May halong pagdududa at alinlangan ang mga tingin na ito. Bigla siyang nagtanong kung may bakante daw bang upuan. Binati naman siya ng may-ari at sinabihan na maaari siyang maupo kahit saan niya gusto. Nilapitan siya ng may-ari at binigyan ng maiinom. Sinabihan din siya na huwag pansinin ang mga tingin ng tao sa kanya. Hindi lang daw sanay ang mga tao sa mga tagalabas dahil minsan lang may pumasok na tagalabas dito at dahil na rin sa mga gulong nangyayari. Pero ngayon ay biglang dumami ang mga taong labas na pumupunta dito. Tinanong na siya ng may-ari kung ano ang gusto niyang kainin. Sinabi lang ni Jiang Gan na kung ano ang pinakamabilis na may hahanda. Aalis na sana ang may-ari pero bigla siyang tinanong ni Jiang Gan kung sino daw ang ibang taong labas na napunta dito. Bigla namang may sumigaw sa kabilang lamesa. Galit na galit ito dahil natalo siya sa sugal at inaakalang nandaraya ang kalaban niya. Itinuro ng may-ari ang mga taong yon na siyang mga taong labas din. Inobserbahan lang sila ng lalaki. Patuloy pa ring nanggagalaiti ang tao dahil napansin niyang nandadaya talaga ang kalaban niya. Ipinagkaila naman ito ng kanyang kalaro. Huwag daw siya nitong sisihin kung isa siyang mahinang manunugal. Mas lalo pang nagalit ang tao sa pinagsasabi ng kalaro niya. Napangiti naman si Jiang Gan at sinabi na nandito lang pala ang walang hiya. Bigla tumayo si Jiang Gan at mukhang lalapitan niya ang mga sugarol sa kabilang lamesa. Patuloy pa rin sa pag-aaway ang dalawa hanggang umabot na sa tulakan ang nangyari. Gagantay na sana ang isa pero biglang may humawak sa kanyang balikat at tinawag siyang Yang Gueng. Nagalit si Yang Gueng dahil sino naman itong nag-aabala sa kanya. Pero bigla siyang napatigil nang makita kung sino ang taong ito. Nahuli rin daw siya ni Jiang Gan. Nagulat si Yang Gueng nang makita si Jiang Gan sa lugar na ito. Sumabat naman ang lalaki na mamaya niya na daw kausapin si Yang Gueng dahil may inaayos pa sila. Sinabihan naman siya ni Jiang Gan na tumahimik. Ano daw ang ginagawa niya dito? Tanong ni Yang Gueng kay Jiang Gan. Ayon kay Jiang Gan ay 2 buwan na din nang muli silang magkita, kumusta naman daw siya? Sinabi ni Yang Gueng na maayos lang siya. Ayon naman kay Jiang Gan, siya naman daw ay hindi maayos ang pakiramdam niya. Tinanong ni Yang Gueng kung nakita daw ba niya ang ibang kasamahan niya. Sinabi ni Jiang Gan na nakita niya nga at si Yang Gueng na lang ang natitira. Nagmakaawa si Yang Gueng. Binalaan niya daw ang kanyang mga kasamahan na huwag lokohin si Jiang Gan pero ginawa pa rin nila. Tumakbo si Yang Gueng sa pag-aakalang makakatakas siya pero biglang naabot ni Jiang Gan ang kanyang buhok at hinampas ang ulo nito sa lamesa. Nagulat naman ang mga tao sa kainan dahil sa ginawa ni Jiang Gan. Nagmamakaawa si Yang Gueng at sinabi na hindi talaga siya ang nanloko sa kanya. Biglang naman may dinukot si Jiang Gan sa damit ni Yang Gueng at doon nakita ang isang piraso ng domino. Totoong nandadaya talaga siya sa sugal. Nakita ito ng mga kalaro niya sa sugal. Tinanong ni Jiang Gan si Yang Gueng kung nasaan na daw ang kanyang pera. Ang kaso daw ay ibinayad na niya ang pera sa Marshall Alliance para sa kanyang bounty. Ikinagalit ito ni Jiang Gan. Ano na daw ang gagawin niya? Bigla namang sinabi ni Yang Gueng na kunin niya ang lahat na perang napanalunan niya dito. Bigla niyang binitawan si Yang Gueng at kinuha ang pera sa ibabaw ng lamesa. Pinigilan pa siya ng kalaro ni Yang Gueng. Ang pera daw na yan ay pinanalunan gamit ang pandaraya. Sa kanya daw ang lahat na perang yan. Pero sinabi lang ni Jiang Gan na wala siyang pakialam. Kunin niya ang pera niya kay Yang Gueng.
Ikinagalit ito ng lalaki kaya akmang sinunggaban niya si Jiang Gan. Bigla namang nag-umiwas si Jiang Gan at hinayla ang braso ng lalaki at hinampes ang mukha sa sahig. Nakita ito ng mga tauhan ng lalaki at isa-isa nilang inatake si Jiang Gan. Walang binatbat ang mga tauhan niya sa misteryosong lalaking ito. Pinagbabangga niya ang mga ulo ng mga ito. Bagsak ang lahat na kumalaban sa kanya. Nilapitan niya si Yang Gueng at sinabi na kulang ang perang ito. Ayon naman sa kawawang Yang Gueng, wala na daw siyang pera at yan lang ang maibibigay niya. Bigla namang bumangon ang kalaro ni Yang Gueng, galit na galit ito dahil sinira daw niya ang ilong nito. Humingi ng paumanhin si Jiang Gan dahil tinamaan daw siya nito. Bigla namang tumakbo ang lalaki na pinagtaka ni Jiang Gan. Ayon kay Yang Gueng, ang taong yon ay si Jin Yang Sok. Wala daw pakialam si Jiang Gan. Bayaran daw niya dapat ang kulang dahil kung hindi ay sisirain niya ang dantian nito. Ang dantian ang sentro kung saan natitipon ang ki sa katawan. Sinubukan pang magmakaawa ni Yang Gueng pero sa huli ay wala siyang nagawa. Kinuha niya ang isang jade na singsing sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Jiang Gan. Tunay daw ito, kung makakahanap siya ng mapagbebentahan ay malaking pera ang makukuha niya. Sana daw ay sapat na ito. Ngumiti lang si Jiang Gan at sinabi ni sapat na ito. Binitawan na niya si Yang Gueng at biglang tinanong ang may-ari ng kainan kung kailan daw darating ang kanyang pagkain. Inihanda na nga ng may-ari ang kanyang pagkain at mukhang masarap ito. Pero sinabi ni Yang Gueng sa kanya na hindi ito ang oras para mag-enjoy ng kanyang noodles. Mas makabubuti kung umalis na daw siya sa lugar na ito. At sana hindi na niya binasag ang ilong ng taong yon. Sinabi ni Jiang Gan na ipagpatuloy lang ang pagkwento niya. Ayon kay Yang Gueng, si Jin Yang Sok daw ay kapatid ni Jin Chang Sok. Isang martial arts expert at kilala sa lugar na ito. Sinabi ni Jiang Gan na marunong din daw siya ang konting martial arts. Tama nga naman daw siya, sino ba namang hindi nakakakilala sa skills ni Jiang Gan sa Hermit Valley. Akala ng iba ang disenyo lang ang bitbit niyang espada hanggang sa binunot at ginamit na niya ito. Ano naman ngayon daw ang problema, tanong ni Jiang Gan. Ayon kay Yang Gueng, ang kapatid ni Jin Yang Sok ang problema. Isa siya sa miyembro ng isang evil sect na kung tawagin ay Dogma Sect. Alam daw ni Jiang Gan na may Martial Alliance branch daw sa lugar na ito pero hindi niya akalain na may evil sect din sa lugar na ito. Mukhang interesado daw si Jiang Gan sa impormasyon, isang pilak daw ang halaga ng impormasyon na ito. Nagalit naman si Jiang Gan kaya biglang binawi ni Yang Gueng ang sinabi, ibabahagi niya na daw ito ng libre. Ayon sa bali-balita, ang evil sect ay hindi naman evil sect sa panlabas. Si Jin Chang Sok, ng leader ng Dogma Sect, at ang boss ng Martial Alliance branch sa lugar na ito, ang tatlong ito ay may kasunduan at ito ay pabayaan ng isa't isa sa kanilang ginagawa. Natawa lang si Jiang Gan dahil ang lakas pa ng loob ni Yang Gueng na lokohin ang kapatid ni Chang Sok. Mukhang maraming trabaho ang Martial Alliance sa lugar na ito, saad ni Jiang Gan. Ito rin daw ang iniisip ng mga residente. Napakarami daw ng problema nila. Dagdagan pa na hindi maganda nagtingin ng mga residente sa mga dayo katulad nila. Lalo na sa mga martial artist. Para sa mga residente, umiiwas sila hindi dahil takot sila, kung hindi dahil madumi ito. Bigla na din ibinalik ng may-ari ang ibinayad ni Jiang Gan. Hindi niya daw ito sisingilin basta umalis na lang sila sa kanyang kainan. Sumang-ayon din si Yang Gueng, bago pa daw dumating ang Dogma Sect, pero parang wala lang ito kay Jiang Gan at patuloy na inubos ang pagkain niya. Walang magawa ang dalawa kung hindi tingnan si Jiang Gan na kumain. Bigla itong dumighay at sinabi na sa tingin niya ay magiging maayos lang siya. Hindi naman makapaniwala si Yang Gueng. Ano daw ba siya, isang martial expert? Mayroong 20 na martial artist ang Dogma Sect. Ano daw ang gagawin nila kapag dumating lahat ng yun dito? Wala pa ring pakialam si Jiang Gan at uminom pa ng kanyang alak. Sinabi niya na huli na ang lahat. Kung gusto daw sana ni Yang Gueng tumakbo ay sana kanina pa imbes na makipagtsismisan dito. Tama nga daw at huli na ang lahat. Saad ng isang taong pumasok sa kainan. Walang iba kung hindi si Jin Chang Sok. Itinuro ni Yang Sok sila Yang Gueng at Jiang Gan na siyang dahilan bakit nawasak ang ilong niya. Mukhang hindi pa daw sila taga dito. Saad ni Chang Sok, sisiguraduhin niyang hindi sila makakaalis ng ligtas sa lugar na ito matapos manggulo dito. Sinabi ng may-ari kay Chang Sok na bago daw ang mesa at apuna pero bigla lang tiningnan ng masama ni Chang Sok ang may-ari.
Tumayo at aalis na sana si Yang Gueng. Pero sinabi ni Jiang Gan na maupo ito kung ayaw niyang siya ang malintikan. Nilapitan at pinalibutan ng 9 na tao si Jiang Gan. Mga malalaki at armado ang mga ito kaya kita sa mga mata ni Yang Gueng ang takot. Nagpakilala si Chang Sok sa kanila at siya daw ang taga-ayos ng problema sa lugar na ito. Hindi niya inaasahang may manggugulo daw sa lugar niya kaya mukhang may tatrabahuin siya ngayong araw. Wala pa ring pakialam si Jiang Gan at uminom pa rin. Sinubukan naman ni Yang Gueng na resolbahin ito sa mapayapang usapan. Pinuri niya si Chang Sok at sinabi na ikinagagalak niya daw na makita ang at makausap ang kilalang Jin Chang Sok. Pero biglang sinabi ni Chang Sok na isa siyang mandurugas. Ngayon daw na nakita na niya ang mga taong nanggugulo sa mapayapang lugar na ito, at ang malala ay binasag pa nila ang ilong ng kapatid niya. Bilang matuwid na tao, kailangan niyang parusahan sila. Masasaktan lang daw sila kapag nanlaban pa sila. Tumawa lang si Jiang Gan. Sinabi niya na karaniwan daw, kapag ang isang taong masyadong kalmado lang katulad niya, mapapaisip dapat ang kalaban na katulad ni Chang Sok kung ang taong ito ay isang misteryosong manlalakbay lang ba o isang miyembro ng Imperial Army. Hindi daw ba naiisip ito ni Chang Sok? Tanong ni Jiang Gan sa kanya. Nagulat si Chang Sok sa narinig. Kaya tinanong niya si Jiang Gan kung miyembro ba siya ng Imperial Army. Hindi daw niya ito nakilala agad, humihingi daw siya ng tawad at muntik na siyang magkamali. Natawa lang si Jiang Gan. Hindi naman daw niya sinabi na miyembro siya ng Imperial Army. Nagbago ang reaksyon ni Chang Sok pero huli na ang lahat dahil biglang umakyat si Jiang Gan sa lamesa at sinipa si Chang Sok sa mukha. Tumilapon ito at nawala ng malay na nakahandusay sa sahig. Hindi makapaniwala ang mga tao nito. Pati na rin ang kapatid niyang si Yang Sok. Ganoon din si Yang Gueng. Tinanong sila ni Jiang Gan kung akala ba nila ay sa Imperial Army lang matatagpuan ang mga eksperto sa martial arts. Sumigaw naman ang isang taga-dogma sect na patayin si Jiang Gan. Isa-isa nilang inatake si Jiang Gan pero nadismaya siya dahil masyadong malamaya ang mga miyembro ng dogma sect. Hindi daw sila mga martial artist. Mga ordinaryong gangster lang daw ang mga ito. Lahat ng lumapit sa kanya ay napakadali niyang napapabagsak. Hindi na niya kinailangang gamitin ang kanyang espada. Napakagaling ni Jiang Gan pagdating sa pakikipaglaban gamit ang kanyang kamao at pagsipa. Bagbag sarado ang mga sumugod sa kanya. Nagdalawang isip na ang ibang mga tao sa pag-atake sa kanya. Bigla namang may pumasok at sinabi na mas mabuti kung itigil na nila ito. Natahimik naman ang lahat sa pagdating ng taong ito. Napansin ni Yang Gueng ang badge na suot ng lalaking pumasok. Ang taong ito ay galing sa Martial Alliance. Wala namang reaksyon si Jiang Gan. Sinabi ng hepe na hindi na surprise si Jiang Gan. Mukhang kilala daw siya nito. Sinabi lang ni Jiang Gan na base sa suot niya, baka siya daw ang manager ng Martial Alliance branch sa lugar na ito. Tama nga daw siya, saad ng hepe. Nakarinig daw siya ng ulat na nanggugulo at nananakit daw siya ng mga residente sa lugar na ito. Sa isip ni Jiang Gan, ay halatang si Yang Sok ang nag-report sa Martial Alliance. Sinabi ni Yang Sok na sila daw ang nanggugulo dito. Sila din ang nagpabagsak sa kanyang kuya. Nawalan daw ito ng malay at nawalan din ng mga ngipin. Totoo daw ba ito? Tanong ng hepe. Ayon kay Jiang Gan ay self-defense lang ang nangyari. Ayaw pa sanang maniwala ng hepe. Ano naman daw ang tawag dito kung hindi self-defense, isa laban sa siyam? 8 pa daw sa kanila ay armado pa, saad ni Jiang Gan. Pero bakit daw siya maayos lang at walang pinsala sa katawan? Tanong ng hepe. Simple lang ang sagot ni Jiang Gan. Lahat daw sila ay mga bobo. Napangiti lang ang hepe sa sagot ni Jiang Gan. Dagdag pa ni Jiang Gan, wala namang namatay. Ipinilit pa rin ni Yang Sok na hulihin sila dahil sinaktan daw siya at ang kanyang kapatid. Walang magawa ang hepe kung hindi ay paaresto sila. Tuwang-tuwa si Yang Sok dahil nagkamali daw sila Jiang Gan ng taong kinalaban. Pero hindi niya inaasahan niya siya pala ang aarestuhin. Ano daw ang nangyayari? Kahit si Jiang Gan ay hindi rin inaasahan ito. Simple lang ang sagot ng hepe. Siyam na galing sa dogma sect kasama pa si Ji Chang Sok, ang napabagsak ng isang tao lamang. Ano pa ang dahilan para matakot daw siya sa dogma sect? Dalawa lang ang may tuturing na eksperto sa dogma sect, si Chang Sok at ang leader. Kung isa lang sa kanila ay kaya niya itong tapatan at ngayon bagsak na si Chang Sok, makakaya na niyang tapatan ang dogma sect. Walang nagawa si Yang Sok at dinakip na sila ng mga tauhan ng Martial Alliance.
Pinagbantaan pa ni Yang Sok ang hepe na hindi daw matutuwa si Chang Sok kapag nagising at nalaman ito. Tama nga daw siya, sagot ng hepe, dahil kapag nagising na siya, rehas na bakal ang kanyang madadatnan. Sa isip ni Jiang Gan ay nagpapasikat na ang hepe. Kinuha na ni Jiang Gan ang kanyang salakot at aalis na sana pero bigla siyang tinawag ng hepe. Sinabi ng hepe na hindi nga isang master si Chang Sok pero malakas pa rin itong makipaglaban at nagawa daw ni Jiang Gan na pabagsakin siya ng ganoon lang kadali. Saan daw niya natutunan ang kanyang martial arts? Tumingin lang si Jiang Gan sa kanya at hindi sumagot, kinuha niya lang ang pera sa kanyang bulsa at ibinigay sa may-ari ng kainan. Humingi din siya ang paumanhin dahil sa nasirang mga gamit. Nagpasalamat naman ang matanda. Umalis na ng tahimik si Jiang Gan. Sa isip ng hepe ay napakalamig naman ang personalidad ng taong yon. Sa gitna ng desyerto ay nagpatuloy na nga sa paglakbay si Jiang Gan, kung saan siya dadalhin ng kanyang tadhana. Bigla namang may humabol at tumawag sa kanya. Si Yang Gueng lang pala. Sabay na daw silang umalis. Ayon kay Yang Gueng, sa huli daw ay si Jiang Gan naman ang nakaresolba ng problema ng mga tao sa lugar na iyon. Tinanag ni Yang Gueng si Jiang Gan kung alam daw ba nito ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang pag-asta ng hepe kanina na parang napakatuwid niyang tao. Ayon kay Yang Gueng, maliban sa Martial Alliance branch, mayroong patrol na galing sa Central na naglilibot at ayon daw sa kanyang nabalitaan, papalapit na ang patrol sa lugar na ito. Ang hepe daw ay walang ginagawa at hinahayaan lang ang dogma sect. Pero nang mangyari ang incident kanina ay nakita itong oportunidad ng hepe para mapabango ang pangalan sa Martial Alliance Patrol. Ibig sabihin ay opportunista ang matandang hepe na yon. Sa katunayan, wala pa daw siyang nakikilalang mabuting tao na miyembro ng Martial Alliance. Wala namang reaksyon si Jiang Gan sa pinagsasabi ni Yang Gueng. Gusto pa sanang alukin ni Yang Gueng si Jiang Gan ng trabaho pero napatigil sila sa isang sanggang daan. Tinong ni Jiang Gan si Yang Gueng kung saan daw ito pupunta ngayon. Hindi niya daw alam at ibinalik ang tanong kay Jiang Gan. Simple lang ang sagot ni Jiang Gan. Sa lugar na malayo kung saan papapunta si Yang Gueng. Sana daw ay hindi na sila magkita at kapag sinundan daw siya nito ay babaliin niya ang mga binti nito. Sinubukan pang pigilan ni Yang Gueng si Jiang Gan at alukin muli ng trabaho pero huli na ang lahat at kumari pa na ito ng takbo. Sa isip ni Yang Gueng, sino daw ba talaga itong si Jiang Gan? Hindi naman daw mukhang lumaki siya sa Hermit Valley. Mas mabuting imbestigahan niya ng mabuti si Jiang Gan. Kinagabihan, nagpahinga na si Jiang Gan sa gitna ng desyerto, sinubukan niyang uminom pero napakapangit ng lasa. Ano daw ito? Nakita siya ng kabayo, tinawanan lang siya nito at bigla nang natulog. Napatigil at napatingin na lang si Jiang Gan sa mga bituin. Naalala niya ang tanong ng hepe sa kanya kung saan niya daw natutunan ang martial arts niya. Ang sagot niya ay sa libro. Naalala niya ang huling sandali niya sa mundo. Nagbabasa lang siya sa kanyang telepono habang tumatawid sa pedestrian lane. Sa hindi inaasahang pangyayari, may isang truck na mabilis ang takbo at nakita niyang mababangga ang bata. Hindi siya nagdalawang isip na iligtas ang bata. Nagulat ang mga taong nakakita sa nangyari. Nakaligtas ang bata pero hindi sinwerte si Jiang Gan, napamura na lang si Jiang Gan. Bakit naman daw napunta pa siya sa lugar na ito? Sa ilalim ng mga bituin, ay natulog na si Jiang Gan at kinabukasan ay pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Naiinis siya sa sarili at sinabi na sa susunod ay hindi na siya magsusugal. Pareho na silang pagod at gutom ng kanyang kabayo. Saan na daw kaya ang susunod na village? Habang naglalakbay ay may naramdaman si Jiang Gan. Pinatigil niya ang kanyang kabayo. Naamoy niya na may dugo sa hangin. At marami daw ito. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga ngalakal ang inatake ng mga bandido. Marami na ang nasawi at nagkalat ang mga dugo sa lupa. May isa pang natitira at ito ay nakikiusap na huwag siyang patayin. Pero hindi nakikinig ang mga bandido at parang masaya sila sa pagkuha ng buhay. Sinabi ng pinuno ng grupo na mukhang tapos na sila dito. Kunin na daw nila ang mga mahalagang bagay at aalis na sila. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil madami daw magagandang gamit at pagkain. Pero napansin ng isa na mukhang may kailangan pa silang iligpit. Itinuro niya ang isang misteryosong taong nakasakay sa kabayo. Mukhang nakatingin daw ang mga ito sa kanya. Binulong niya sa sarili na magpapanggap siyang hindi niya ito nakita kaya sana ay umalis na lang sila. Pero parang hindi ito ang kaso. Parang hindi daw siya papaalisin ng mga bandido ng buhay. Mukhang gusto daw talaga nila lang laban.
Mabilis na sumugod si Jiang Gan at sinalubong ang mga bandidong aatake din sa kanya. Atet na atet ang mga ito na iligpit si Jiang Gan. Kalmadang binunot ni Jiang Gan ang kanyang espada at sa isang iglap lang, ay nagliparan ang ulo ng mga bandido. Hindi pa rin natinag ang mga bandido at patuloy na sumugod. At ganoon pa rin ang nangyari. Nagsiliparan ang mga ulo at mga braso nila habang nagtatangkang umatake kay Jiang Gan. Napakabilis at napakakalkulado ang mga atake ni Jiang Gan. Isang pangkat ang naubos niya. Nakita ito ng isang kasamahan nila. Hindi nila inaasahan isang eksperto ang nandito. Ano daw ang ginagawa ng isang eksperto sa lugar na ito? Kailangan daw nilang tumakbo at ipaalam sa boss nila. Ibinalita nga nila ito sa kanilang boss pero nagalit ito at tinawag silang mga duwag. Pinatay niya ang lahat na umatras. Nakita ito lahat ni Jiang Gan. Sinabi ng bandido na mukhang hindi naman siya galing sa Martial Alliance, sino daw siya? Sinagot lang siya ni Jiang Gan na siya daw ay isang mandirigma ng hustisya na napadaan lang. Paano daw kung magpatuloy na lang siyang dumaan, saad ng bandido? Nagalit naman si Jiang Gan. Paano daw siya dadaan lang kung sila mismo ang unang umatake sa kanya? Ginagawa lang daw nila ang kanilang trabaho. Ang pagpatay daw ba ang kanilang trabaho? Tanong ni Jiang Gan. At bakit naman daw hindi? Saad ng bandido, 100 taon na ang nakalipas nang sinimulan ang paglipat sa bagong kontinente. At ang kumontrol dito ay walang iba kung hindi ang mga matataas na opisyal sa Central, mga militar ng Imperyo at ang Martial Alliance. Mga impluwensyal na pamilya at mga mangangalakal na nangingikil sa mga tao. At siya daw ay ginagawa lang pabalik sa kanila ang mga ginagawa nila sa tao. Puro walang saysay daw ito, sagot ni Jiang Gan. Ang totoo ay baliw lang talaga siya at isang uhaw sa dugo na mamamatay tao. Nabanggit daw ng bandido ang Martial Alliance nang makita siya. Sigurado may nakapatong na malaking halaga sa ulo niya. Tamang-tama dahil wala siya ngayon pera. Tumawa lang ng malakas ang bandido. Tama nga daw at may patong nga sa kanyang ulo. At sigurado siya na tataas ito kapag lumaganap ang balita sa ginawa niya ngayon. Unti-unting nag-iba ang enerhiya na nakapalibot sa bandido. Kakaiba ito sa mga ki na ginagamit ng mga martial artist. Tahimik na naghahanda at nagmamasid si Jiang Gan, hawak-hawak ang kanyang espada. Naghahanda rin ang bandido na atakihin si Jiang Gan. Nagkatinginan ang dalawa ng ilang segundo. At pagkalipas ng ilang sandali ay inatake ng bandido si Jiang Gan. Mabilis lang na nagkasalubong ang dalawa na tila parang walang nangyari. Nagkaroon ng kaunting siraang sa lakot ni Jiang Gan. Pero ang bandido naman ay biglang nagderyugo ang buong katawan. Napabagsak niya ito ng walang kahirap-hirap. Bigla namang may mahinang boses na tumawag kay Jiang Gan. Isang nakaligtas na humihinge ng tulong sa kanya. Sino kaya ang taong ito at may iligtas pa kaya siya ni Jiang Gan? Ano kaya ang kwento sa likod ng pagkatao ni Jiang Gan dito sa mundo ng Merem at ano naman ang binabalak ni Yang Gueng para imbestigahan si Jiang Gan? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!